mga ka-H. Tayo po ay bibiyahe. Papunta po tayo sa Disud. Sa regional office po sa Calamba, Laguna. Para mag-submit ng mga papel na may kinalaman sa separation or segregation at sabay na ang registration ng HOA ng General Dos Homeowners Association na nasasakupan po ng Trece Martires City. Mahaba po ang istorya ng kaganapang ito. Nagsimula po ito 3 years ago pa ng aming alaman na meron parang sak ng Trece Martires City sa General Dos na kung saan ang address na ginagamit ay General Dos Barangay Pasong Kawayan ng General Trias City. Dahil dito madalang na ibibigay na servisyo ng Trece Martires City local government sa naturang mga residente ng subdivision na kung saan ay sakop sila ng Trece Martires City. Ang General Dos ay General Dos subdivision po ay nakahati sa dalawang city, Trece Martires at Gentry. Ang nangyayari po sa mga residente, pagkapos sila mag-a-apply ng halimbawa business permit sa mga nakatira na sakop ng Trece, ay hindi po sila natatanggap dahil po kanilang association ay nakaka-address sa Gentry. Dito po kasi sa Trece Martires umalis sa mga lungsod. Hinahanapan po ng certificate of residency kung ikaw po ay taga-subdivision. So, ang nangyayari, kapag sila ay kumuha ng certificate of residency, ang address ng ay Gentry. Kaya po, nadidinay po yung kanilang application. Ngayon, pagdating naman sa Gentry, kung sila nag-apply, makikita ng kanilang residency ay sakop ng Trece Martires. Kaya po napakalaki na conflict. Kaya minabuti na ayusin ito at mahihiwalay ang General Dos na sakop ng Trece sa General Dos na sakop ng Gentry. Nagsimula po namin gawin ito at 3 years ago. Ito na po yung minimithi General Dos Trece Martires. Isasabit na po natin ang kanilang registration sa Disud. Sa segregation pa lang po ay napakarami ng process nangyayari. So, kailangan ng General Assembly na pumapayag ng majority ng General Dos na ang nasasakupan ng Trece Martires ay Assembly.
kinakailangan ng kanilang pirma sa General Assembly meeting ng pagpayag. Isa pa rin itong requirements ay yung MOA, Memorandum of Agreement, na nagsasabi ang anumang gastusin ng kuryente, maintenance ng kanilang mga amenities, isa ang kanilang amenities ay paghahatian. Bukod dito, ang unang nasabi sa akin ay kailangan ng separate license to sell at COR, Certificate of Registration. Yung area nasakot ng Trece Padres. So nagkataon naman, punta natin doon sa Luzon, mga nakaraang buwan ay napagbigyan ng kahilingan na mabigyan ng sariling LTS o license to sell at COR ang area ng General Trece Padres City. Ang inyong lingkod ay napagkakatiwalaan sa pagkalalakad ng PPS na ito dahil na rin sa ating experience ng paglalakad ng PPS. Hindi lang po niya nabigyan ng certificate of registration ng kanilang Kaya po sa darating na sandali ay akin ipapakita sa inyo opisina sa Kalamba. Pag sa gayon ay malaman nyo rin saan kayo dapat pumunta sa inyong mga larin na may kaugnayan sa mga dokumento ng COA. Pwede rin kayo magpunta ron sa pagsasubmit ng inyong mga annual reports. Kadalasan po kasi ang COA ay 2 years existing ang kanyang officers. Pero, kada isang taon, kailangan po ay nagsasubmit po tayo ng annual report. Kabilang po sa mga requirements ay ang financial statement, bagong GIS, General Information Sheet, list of members, ano ba yung mga resolusyon na inyong ginawa sa COA ng taong yun. So, kailangan po isubmit sa DSWD para magkaroon ng record ng sa mga resolusyon na inyong ipinatutupad. At para pa ma-recognize na rin nila na meron kayong mga ganung mga regulasyon o polisiya na inyong pinatutupad sa inyong COA. May mga homeowners, kunin po muna natin itong video na to para mamaya ay doon na natin itong papatuloy pag tayo makita sa episode lang. Ayan mga ka-homeowners, kayo po ay nandito na sa Kalamba. Malapit na po tayo, naglalakad tayo sa office ng DSWD.
Department of Human Settlements and Urban Development. Dito po naasikaso ang mga papel ng homeowners. Yan. Makikita nyo. Yun na po yung office. Re-register po tayo. Yan, marami ng tao dito. Yung pong registration na hindi po ito set ng appointment, pero pagka yung ibang lakarin tulad ng pagsasubmit ng mga reports, kailangan pa mag-set ng appointment. Pero pag registration, okay lang po na dire-diretso. Yan. Saglit po natin puputulin ng video ito kasi bawal po dito mag-video. Paas-pasan lang privacy. Maya po ay update ko kayo. Ayan mga homeowners, tayo po ay nakalabas na galing sa opisina ng DSUD. Naisabit na po natin yung para sa execution ng General Dole. Kasabay na pati yung sa registration. Pero sa kasamaang palad, merong mga alteration yung dun sa para sa homeowners association nila. So gagawin natin uli yun at babalik ulit tayo dito para sa resubmission. At nakakuha na rin tayo ng iba pang mga kailangan dokumento na kailangan din ng mga ibang subdivision dito sa DSUD. So that's it for today's homeowners. Tayo po'y babalik na ng Quezon City. See you again for the next video.